Live. Madali lang tayo. Saglit lang tayo. Sana nga, tumagal. Live tayo. Live po tayo. Live. Maganda tong topic binigay ng Lord. Kapahingaan. Rest. Ito kailangan ng bawat isa sa atin. Paano tayo mamahinga? Live na po tayo dyan. Si Ate Sheena ko. Yan. Buti meron na isa. Good evening din Ate Sheena. Pakipasa na ng mga links dyan. Live na po tayo. I-type ko nga dito. Meron na dyan. Ang pinasa ni Ate Sheena, ipasa ko rin. Ayan. Live na tayo, guys. Come on. No. This is not the one. Gusto ko yung sa kabila Ate Sheena. Paano kayo ito. No problem. Produce. Is it? Camera notifies that? Aha. Live na tayo. Tingnan ko nga kung pwede. Malaga po sana ang ating topic ngayon dahil napakarami ngayon na hindi nakakapagpahinga. Napakarami ngayon ang hindi makaugaga sa maraming alalahanin, walang trabaho, walang suporta. Ay, hindi pala. Ate Sheena, ano mo nga, hindi ko maano dito eh. Paki-post mo nga yung sa kabilang, sa kabilang live. Paki-post din dun sa leaders para makopya ko. Kasi doon ko rin kukunin i-post ko sa ibang group chat doon. I-post mo yung The Preacher dun sa sa link doon sa leaders. Kasi kung sa akin pala dito ko kukunin, di pala mapopost. Iba mapa ang napopost. Bakit kaya? Ayun. Tingnan ko nga kung ano pinost ni Ate Sheena namin. Yun. Kopyahin ko. Kopya ko. Alright. Let's go. Ipasa ko dito sa kabila. Dito sa youth, may youth group yung Cavite. Kung hindi man makapanood ang karamihan, mag-replay kung gusto niyo talagang may maidagdag sa ating kaalaman. Okay, let's go to our text. Foundation Scriptures sa Genesis chapter 1. Aklat ng Genesis. Gusto ko may mapulot tayo ayon sa greater truth na pag-uunawa. Dahil napakarami po nating natutunan sa nakagisnan nating kaalaman na talagang hanggang ngayon hindi napapakinabangan. Puro reliyon, puro wish ko lang. Dito sa Genesis chapter 1 verse 31, kung mayroon kayo dyan, kung babasahin mo itong aklat ng Genesis,
mula sa chapter 1, verse 1, pababa, makikita mo na naglalang ang Diyos. At inabot ng 6 na araw. Kaya sa verse 31, sabi dito sa Tagalog, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ay ka-6 na araw. Verse 31. Natapos ang 6 na araw na paggawa ng Diyos, sabi sa King James, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the 6th day. So, natapos. Now, tingnan natin sa chapter 2. Sundan natin sa chapter 2. Verse 1 tayo. Simula tayo sa verse 1. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. Mula sa verse 31 ng chapter 1, tuloy ito. Wala naman chapter and verses sa original na pagkasulat. Tuloy-tuloy po itong sulat na ito. Nilagyan lang ng chapter and verses para maglaking tulong din naman, para madaling tandaan, no? So, sa kasunod ng verse 31, chapter 1, ika-6 na araw, thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. Host means lahat, pati tao. Tapos, Verse 2. At nang ika-7 araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang ginagawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. Ang tindi ng Tagalog nito. And on the 7th day, God ended His work which He had made, and He rested on the 7th day from all His work which He has made. Yan ang mabuti. Ang nakasulat sa Bible, and on the 7th day, God ended His work. Pero sa verse 31 ng chapter 1, ang sabi niya, nagkaumaga, isingin mo sa verse 31, and God saw everything that He has made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the 6th day. Evening and morning, nauna ang evening, hanggang sa morning, yun ang 6th day. So, pwede natin unawain na sa 7th day, morning ng 6th day, doon natapos. Correct? Kasi nagsimula dito sa Tagalog. Tingnan natin sa Tagalog. Hindi nagsimula sa umaga, kundi nagsimula sa gabi. Sabi dito, Kasi po, lahat tayo, ikaw at ako, nagsimula sa gabi. Madilim. Ganon din ginawa doon sa Genesis chapter 1 verse 2. Kadilim, makapal na kadiliman. Ikaw at ako, ito, madilim. Na? At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Alright? Pero sa chapter 2, sinabi din na tinapos o tumigil na siya sa paglikha. Sa verse 1, chapter 2, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. Verse 2, at nang ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Medyo ika-7 araw. Samantala dun sa 31, ika-6 na araw, pero evening and morning. Yun ang ika-6th day. So, 7th day ngayon naman, tapos na. So, kung mayroon tayong question dyan, pagbulay-bulayan natin. Pero ang gusto ko makita natin, verse 2, at nang ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Sa chapter 2, verse 2 ng King James, and on the 7th day, God ended His work.
So, pwede natin sabi na seventh day, hindi na siya yung trabaho. Which He has made. And He rested on the seventh day from all His works which He has made. At na ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga na ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. So nagpahinga siya. Verse 3. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Sa verse sa Good News Bible sabi, He blessed the seventh day and set it apart as a special day, because by that day He had completed His creation and stopped working. Father Almighty, hallelujah. Paanawa niyo po sa amin ito sa greater truth ayon sa kaisipan ni Kristo Jesus na siyang aming kaisipan. Nang malaking pakinabangan namin, dahil ikaw ang nagpasulat nito, ikaw ang nagsalita nito, ikaw ang tema dito. So, hindi namin maunawaan ito kung natural man lamang o natural mind ang aming gamitin. So, Ama, binubuksan namin ang mga puso namin at kaisipan, spiritual, upang maunawaan namin ang iyong panguunawa dito sa iyong pinasulat, dahil Diyos o ikaw ito. Tanging ang iyong kaisipan lamang makakaunawa nito. At salamat at ang iyong kaisipan na kapuspusan mo, kaisipan ni Kristo Jesus, ay nasa amin ng mga anak mo. Father, salamat din sa paghuhugas ng lahat ng karumihan, lahat ng nagawang hindi kaaya, kasalanan, hinugasan ng banal na dugo ng iyong kordero na si Jesucristo mula sa simula hanggang sa wakas. Salamat po, Ama. At kami ay patuloy pa rin nakaharap sa iyo ng malinis, walang dungis sa harapan mo sa pag-ibig. At salamat, Banal na Espiritu Santo, sa patuloy sa pagkukonbikta sa amin ng aming katuwiran. Father Almighty, Abba, we bless you, we honor you, we give you back the glory and the dominion sa pangalan ng aming katauhang aming katuwiran, si Jesucristo naming Panginoon. Amen. Angels of God, we dispatch you again, guys. Go forth, work, guys, in Jesus' mighty name. Go forth. Amen. Tingnan niyo po ang pagkabasa natin. Andiyan si Ate Haj. Hala, thank you, Ate Haj. Tingnan niyo po ang pagkabasa natin. Hindi po nagpahinga ang Diyos kung hindi niya natapos ang paglalang. Doon sa Genesis 1:26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao na ating kawangis at ating katulad. Sa makatuwid, ayun si Ate CJ, good evening. Sa makatuwid, ikaw na katulad ng Diyos, ako na katulad ng Diyos, at wangis o image ng Diyos o nakikitang larawan ng Diyos. Dahil katulad kanya, katulad niya ako, wala pong pahinga na totoo kung hindi tayo nakapagtapos ng creation. Hanggat hindi natin natapos ang paglalang, wala pong kapahingaan. Tingnan mo ang pattern. Hindi nagpahinga ang Diyos hanggat hindi niya natapos ang kanyang paglalang. Ang seventh day, hindi po day ayon sa pagkaunawa ng natural man. Ang sixth day, hindi rin ayon sa araw na 6 na araw. Number 6 is the number of men. Ang 7
is the rest, perfection of the Creator. Ito ang ebidensya na siya ay nakapaglalang ng kumpletong gusto niyang ilalang. So, ang seventh day na rest, hindi po pwedeng angkinin mo seventh day. Lalo't higit kung wala ka naman na ilalang. Dahil katulad tayo ng Diyos. Itong ating pag-uusapan. Part 1. Kukunin natin ang mababaw, lighter side of rest. Kasi, napakaraming nating karanasan na wala tayong kapahingan. Ang iba sa atin may insomnia, nagkaka-insomnia. Ang iba sa atin hindi na nakaugaga sa ministry, wala nang kapahingaan. Na para bang walang magawa ang Diyos kung wala ka doon. Andiyan si ate dyan namin. So, dahil lahat ito, kung napunan ninyo sa chapter 2 ng Genesis, hindi po ito usapang tao lamang. Ito'y usapang spiritual, usapang Diyos. Tingnan mo sa Genesis chapter 2, verse 4 hanggang 5. Kaya matututo tayo sa gabing ito, paano talaga magpahinga. Sabi sa verse 4 ng chapter 2, Genesis, sabi dito, sa Tagalog, ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit. Alright? Verse 5. At wala pa sa lupang kahoy sa parang. At wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang. Sapagkat hindi pa pinaulan ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong magbubukid ng lupa. So kung napunan ninyo dito sa verse 1, nalalang, nagkumpleto ang paglalang ng Diyos, kaya sa ikapitong araw, nagpahinga siya. At binless niya ang ikapitong araw dahil doon siya nagpahinga. Ngunit, kung babasahin mula sa Genesis chapter 1 verse 3 hanggang 31, verse 31, mababasa mo doon ang lahat ng sinabi ni Diyos, magkaroon. At sinabi niya, nagkagayon. Ibig sabihin nangyari. Pero pagdating sa verse 5 ng chapter 2, wala daw sa parang. Sa makatuwid, ang usapan ng sulat ngayon sa Genesis chapter 1, wala pang tao sa mundo. Correct? Kung wala pang tao sa mundo, ang usapan na yon, hindi usapang tao. Ulit. Nung nilalang ng Diyos ang langit at lupa at lahat, pati mga kakahuyan, mga prutas, whatever, manok siguro, nandun na rin, siyempre, no? At sabi niya, nagkagayon. Kakahuyan, halaman, nagkagayon. Bakit ngayon dito sa chapter 2 verse 5, wala daw doon? Dahil walang tao. So dito pala, mapupunan natin na yung pananalita na hindi usapang tao lamang. Nasaan ngayon yung mga kakahuyan, mga halaman? Nasaan? Dahil wala sa lupa. Wala sa lupa dahil wala tao sa lupa. At wala rin ulan. So, dahil ikaw at ako ang otorte sa lupa, pwede ko bang sabihin na nung dumating ang tao sa lupa, si Adan, na hininga ng buhay ng Diyos, alam niya ang kanyang trabaho?
Pwede ko bang sabihin na ang pagbaba sa lupa ng kakahuyan mga halaman ay dahil nagawa ni Adan ang gawa ng Diyos na katulad niya? Para malinawan tayo, punta tayo sa New Testament. Kasi hanggat hindi natin inuunawa ito, patuloy tayong parang bumabaril ng walang nakikita. Tawag nun, missing the mark. Panahon namin nung araw, sabi ng pinsan ko, punta tayo dun, manirador tayo ng mga ibon, kakain tayo ibon. Okay. Dun sa puno ng mangga, dami namin, siguro mga 8 kami. May tunog eh. Tunog ng ibon. Hinahanap nila kung saan banda. Ako naman, bigla naman tumirador. Tumakbo, lumipad yung ano. Ba't nagtirador ka, hindi mo nakita? Hindi ako mimik. Yung nga naman, narealize ko, ba't ba? Tinirador ko, wala naman ako nakikita. Parang ganyan tayo. Ha? Mga baril, tumitirador, wala ka naman nakikita. Para ka lang ano. Hello, Estrella Ancheta Garcia. Welcome. Now, tumitirador tayo, mga baril, wala naman tayo nakikita. Ang rest ay hindi physical. Dahil ang lahat ng nakikita ay nanggaling sa hindi nakikita. Nakaranas ba kayong tulog kayo pero puyat kayo? Nakatulog ka na pero puyat ka. Pagal pa rin ang katawan mo. Ang iba, umiinom ng pampatulog. Paggising, puyat pa rin. Lata pa rin katawan ko. Bakit? Ang rest po ay mula sa loob. Kung anong sa loob, yan ang sa labas. From invisible to visible. So, kukunin natin ang prinsipyo sa Genesis 1 hanggang Genesis chapter 2. Walang kapahingahan hanggat hindi nabuo na kompleto ang paglalang. Basahin mo doon. Hindi ako nagsabi, yung Bible. So marami sa ating walang kapahingahan dahil hindi natin alam ang prinsipyo ng pahinga. Akala natin, porque nakainom tayo ng 10 litros, makatulog na tayo, nakapahinga na tayo. Akala natin, porque may pera tayo, nakapahinga na tayo. No. Maraming may pera, pero ang katawan nila unti-unti nabubulok. Dahil ang rest, kailangan may nalalang ka, may na-create ka, and then you rest. Ang 7th day, hindi po 7 araw. Ang paglalang na 6 na araw, hindi rin po araw-araw. Mabasa natin dahil wala pang tao diyan sa lupa nung naglalang ang Diyos. Sabi niya, magkaroon ng gayon. Nagkaroon niya, sabi ng Diyos, at nagkagayon. Basahin mo sa Genesis chapter 1. Ibig sabihin doon. Pero bakit sa Genesis chapter 2 verse 5, wala doon? Nasaan? Bakit wala? Dahil ikaw at ako ang may responsibilidad sa mundong nakikita para lalangin ang nalalang na ng Diyos. Para malaman natin. Genesis chapter 1. Efeso chapter 1. Para maunawa natin, tapos punta tayo kung anong rest, ha? Kapag hindi nalaman kasi ng Kristiyano ito, para siyang tumitirador na hindi niya nakikita kung anong tinitirador niya. Katulad ko nga noon. Para siyang bumabaril
Wala naman siyang pinupuntarya. Missing the mark, tawag noon. Tawag sa English, sin. Sa Tagalog, kasalanan. Missing the mark. You miss the mark. Yan ang sinasabing sin. Okay. Ephesians chapter 1 verse 3. Andiyan kayo, Ephesians chapter 1 verse 3. Pakinggan niyo po. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala. Hindi magpala. Nagpala, tapos na. Na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Saan daw? Ukol sa Espiritu. Saan na ukol? Sa Espiritu, sa sangkalangitan kay Kristo. So, nasaan ang pagpapala? Nasa sangkalangitan. Pero espiritual. At ito ay na kay Kristo. Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Lahat ng luma ay lumipas na, narito lahat ay bago. At ang lahat ng bago na ito ay pawang Diyos o sa Diyos. So lahat ng pagpapalang ito, good and perfect gift is from above, from the Father of light, mula sa Ama ng mga ilaw. Kung Ama siya ng mga ilaw, sino mga anak niya? Ama siya ng mga ilaw. Sino ang ilaw na sanglibutan? Talk to me. Di ba ikaw? Sa makatuwid, anak siya ng mga ilaw. Ikaw yung ilaw. Siya ama mo. Kung ama siya ng mga ilaw, di ba ilaw siya? Ikaw ilaw. So, ang lahat ng sinasabi dito sa verse 3 ng Ephesians chapter 1 ay pawang mabuti at perfect na mga gift mula sa ama ng ating ama o sa ama ng mga ilaw na tayo. Na ilaw. Tama ba Tagalog ko? Tama ba Tagalog ko, Sister Estrella? Buti nakadalo po kayo. Ano man ang bigat ng problema, kapatid? Tandaan natin, may cause and may effect. Cause and effect. Sa English. Tagalogin mo nga, Tisina, ng cause and effect. Ang cause ay ang iyong kamalayan. Ang effect, yan nakikita mo sa mundo mo o sa katawan mo. Wala sa lupa ang kakahuyan, mga halaman. Ngunit nalalang ng Diyos. Nasaan ang nalalang niya? Ang sabi sa Efeso 1, ukol sa Espiritu. Espiritu ka ba? Sa sangkalangitan. Saan ang sangkalangitan? Hindi ba't ikaw at ako ang templo ng Diyos? Templo ng banal na Diyos, templo ng banal na Espiritu, buhay Kristo, buto at laman ni Kristo. Nasaan ang sangkalangitan? Ang sangkalangitan ba, sakop niya ang Diyos o sakop siya ng Diyos? Sino mas malaki? Ang sangkalangitan at pumunta ka doon, ang lawak-lawak, tapos nakita mo dyan, nakaupo doon sa gitna, sakop siya ng sangkalangitan. Tama ba yan? O sakop niyang lahat ng sangkalangitan? Nasa Bible. Diyos yan. Now, nasaan uli ang pagpapala? Nasa sangkalangitan, pero spiritual at sa loob ni Kristo Jesus. Hindi ba pag ikaw ay Kristiyano, sinabi sa Kolosa 1:26-27 na inihayag lamang ito sa mga banal. Itinago ito sa lahat ng panahon at lahat ng lahi ng tao. Sa mga banal lamang ito inihayag. Sino mga banal?
Sabi doon, ang hiwaga na ito ay nihayag sa mga banal. Anong hiwaga? Si Kristo sumasayo. Pag-asa mo sa kaliwanagan o kaluwalhatian. Pag-asa. May pag-asa ka na. Pero pag hindi mo ginamit ang pag-asa, hindi mahayag. May Kristo tayo. Buhay natin Kristo. Kolosas 3:4, malinaw. Si Kristo ang ating buhay. Pag nahayag daw si Kristo, mahayag tayo sa ilaw o sa kaluwalhatian. Light attracts light. Kung ang perpekto at banal na mga biyaya ay galing sa Ama ng mga ilaw, hinahanap niya ang ilaw. Bababa siya sa ilaw kasi bumababa daw sa Ama ng mga ilaw. Paano siya bababa kung hindi ka naman ilaw? O maaring may ilaw ka nga, hindi ka naman lumiliwanag. Katulad ko rin. Hinihinay ko, sana masundan natin. So kapag sinabing anak ng liwanag at ikaw ang anak, hindi ba malinaw naman, unang Korinto 6:11, binanal na tayo. Kaya inihayag sa atin. Sa oras na ito, kapag hindi natin matanggap na binanal tayo, ang Christ in you, the hope of glory, is not yet revealed unto you. Hindi pa rin inihayag sa iyo. Kahit Kristiyano ka na. Sa makatuwid, wala kang pagkakataon na maging in Christ. Tingnan mo sa King James. Sa Efeso 1, verse 3. King James po, basahin natin sa King James. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, past tense, tapos na, with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. In Christ. Na kay Kristo. If anyone be in Christ, he is a new creature. Verse 14. According as he has chosen us in him before the foundations of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Sa Kolosas 1:26-27, kung talagang gusto nyo malaman, nandun, itinago sa lahat ng panahon at lahi. Ibig sabihin, tao lamang. Ang hiwaga na ito. Ang hiwaga na ito ay hinihayag sa mga banal. Anong hiwaga? Si Kristo sumasayo. Ibig sabihin, si Kristo nakapuspusan ng Diyos na sayo. At pag-asa mo sa kaluwalhatian. Pag sinabing pag-asa mo sa kaluwalhatian, pag-asa mo sa katauhan. Wangis. Imahin. Katauhan mismo ng Diyos. May pag-asa ka na. Pero pag hindi mo naman ginamit ang pag-asa na yun, o karapatan, wala yun. Paano mahayag? Sabi niya, if anyone be in Christ, kung sino na kay Kristo, siya bagong nilalang. Ito ang sinasabi sa verse 3. Who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places, but in Christ. So hanap tayo ng hanap sa labas ng biyaya. Kaya wala tayong pahinga. Hindi natin natatapos ang creation natin. Babawa natin. Punta tayo sa Hebrew chapter 3. Hebreo. Gusto niyo po ba matutunan? Hindi naman ito automatic, pero kailangan matutunan natin paano po ang solusyon. Kasi wala pong problema sa mundong ito na hindi nauna ang solusyon. At ang problema ay may sinusunod na batas. Ulitin ko po. Ang problema, pag dumating, may sinusunod siya batas. Ang batas ay ito. Lahat ng problema ay namamagnet sa kanyang solusyon. Lahat ng problema ay naa-attract doon sa
Solusyon. Ano sa Tagalog solusyon? Sagutan, no? Savior. So kung may problema ka sa pera, at hindi natin alam kung paano ang rest, marami nagpapakamatay. Pero ang hindi alam ng marami sa atin, pag dumating ang problema sa iyo, 101% nasa iyo ang solusyon. Pero hindi tayo marunong kasi mag-rest. Ulitin ko para mabilis, maliwanagan natin. May problema ka ba sa pera? May problema ka ba sa sakit? May problema ka sa pag-ibig? Lahat na ng problema, banggitin mo na. Kung dumating ito sa atin, dahil may prinsipyo, principle of solution na sinasabi, ang bawat problema na attract na mamagnet sa kanyang solusyon. So kung may problema ka sa pera, at ikaw ang dinatnan ng problema, abay, nasa iyo solusyon. Sigurado yan. Hindi nga lang natin alam kung paano ihayag ang solusyon. Para malaman natin, okay, Hebrew chapter 3. Punta tayo. Dito siguro tayo magdidwell. Makinig po mabuti. Libre lang po ito. Pero binayaran dito ng Panginoon Hesus. Okay. So I swear, kung mabasa niyo ito, basahin niyo sanang mula sa verse 1, no? Pero para maunawan na lang natin, mabilis tayo. Chapter 3, verse 11. So I swear in my wrath, matindi ito, Diyos na ito, they shall not enter into my rest. Take heed, sabi niya, sa King James Version. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart. Take note, an evil heart of unbelief in departing from the living God. Departing, take note of the words, departing. Humihiwalay sa Diyos. Kung humihiwalay ka sa Diyos, hindi ba't kaisa mo ang Diyos? Humihiwalay ka lang. Verse 13. But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Missing the mark. Verse 14. For we are made partakers of Christ. Partakers of Christ. Tagalogin niya natin kung partakers ang pagkasabi sa Tagalog. Sapagat kayo naging kabahagi. Iyon. Ni Kristo. Pagkabahagi ka ni Kristo, may kaibahan ba sa kasama ka ni Kristo? Talk to me. Ito bang kamay ko, kasama ko o kabahagi ko? Ito, sinasama ko. Kung isama ko siya. Pero kabahagi ko ba? Hindi, di ba? Iba ang kabahagi, iba ang kasama. Pag sinabi mong pinahintulutan ng Diyos ang problema, para mapalapit ka sa Kanya, tapos ka na. Nag-depart ka na, sabi dito. Sa Tagalog. Basahin natin. Ngunit kayo'y, sa verse 13, pangaralan sa isa't isa araw-araw samantalang sinasabing ngayon, baka papagmatigasin ng sino man ang inyong sa inyo ng daya ng kasalanan. Ganun ba yun? Paano pagkasabi sa King James Version? Sa verse 12 pala, 12. Tingnan natin sa verse 12. Ano pagkasabi sa Tagalog?
Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Naghihiwalay. Dahil sabi din sa verse 14, naging kabahagi ni Kristo, ikaw at ako. So, ang paghihiwalay dito sa verse 12, iisa kayo, pero may walay ka. Bakit? Mayroon kang unbelief. Hindi nananampalataya. O naniniwala sa iyong tunay na katauhan. For we are made partakers of Christ, verse 14, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Verse 15, while it is said today, if you will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. Doon sa ilang. Pinatigasan na ng puso nila eh. Narinig na ng boses ng Diyos eh. Pero umulan ng mana. Okay, verse 16. For some, when they had heard, did not provoke, or did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses. Lahat ng sumama kay Moses na lumabas sa Ehipto, lahat ng namatay sa ilang, hindi nakatawid sa promised land, tanging si Joshua, si Caleb, na lumabas sa Ehipto, at ang lahat ng pinanganak sa ilang ang nakatawid sa wilderness. Hindi na bago ang kanilang kaisipan. Tanging si Joshua at si Caleb lang. Lahat ng tumawid mula sa Egypt, patay lahat sa wilderness. Siyempre, 40 years sila sa wilderness, o sa ilang. Nanganak sila ng anak. Yung mga pinanganak lang doon sa wilderness, ang nakatawid kasama ni Joshua at ni Caleb. Maging si Kuya Moses, hindi nakatawid. Verse 17, but with whom was the grief 40 days? What he grieved 40 days. 40 days siyang nalungkot, namigati, kumbaga sa mga Hudyo. Was it not with them that had seen, whose carcasses fell in the wilderness? Tagalogin nga natin. Verse 16. Sapagkat sino-sino napagkarinig ng namungkahi, ngunit hindi bagayaong lahat ng nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses? Hindi ba nakarinig silang lahat? Verse 17. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon, 40 years. Hindi bagay yaong nangagkasala ng kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? Nangagkasala. Ang nangagkasala dito, missing the mark. Hindi niya alam targetin. Pasok tayo ng pasok sa church, basa ng Bible, hindi natin natatarget. Sa gabi, targetin natin panimula, ha? At sa kaninong isinumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingaan, kundi yaong mga nagsisuway. Kapag tayo ay hindi makapaniwala na binanal tayo, si Kristo na nasa atin na pag-asa ng kaluwalhatian ay hindi mahayag. Ang nangyayari, humihiwalay tayo sa Diyos. Hindi tayo makapanampalataya. Akala na natin na nampalataya tayo. Dahil dito, hindi tayo nakakapagpahinga. Sabi dito, verse 18, and to whom swear he, sumumpa siya, sabi niya, hindi kayo makakapasa sa aking kapahingaan. He swore. And to whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. So we see that they could not enter in because of unbelief. Sa Tagalog,
At nakita natin na sila hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, pag may pananampalataya ka, makapasok ka sa kapahingan ng Diyos. Now, itong salitang pananampalataya, ikabit natin doon sa rest o kapahingan. Paano na mahinga ang Diyos? Pagkatapos niya lalangin sa loob ng 6 na araw ang kanyang mga nilalang, nagpahinga siya sa 7 araw. Tayo naman, dahil sa hinubog tayo ng tao lamang na pangunawa, akala natin pahinga ay Sabat, yung simba tayo, Sabat yun. Pahinga tayo, okay, good. Pero ang tanong, may nailalang ka ba? Na kompleto ba ang paglalang mo? Pag wala ka nailalang, kahit anong simba mo, pag lumuhod ka pa dyan, pabalik-balik sa church, puro kabigatan ang dala-dala mo. Wala kang pahingaan. Bakit? Hindi natin alam ang sinasabing pananampalataya. Faith. Ang faith, calling things that are not as though they were. Inaangkin mo na ang mga bagay na hindi pa nakikita na parang nandyan na. Yan ang faith. Bakit mo sasabihin na sigurado yan? Dahil faith is the substance of things hoped for, the evidence of the things not seen. Ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Bakit sigurado kapag may faith ka? Hindi ba pinagpala na tayo? Asan pagpapala? Na espiritual, ukol sa espiritu. Ukol sa hindi nakikita. Sa sangkalangitan. Lahat po ng i-create ng tao, na-create na. Ulitin ko. Lahat ng lalalangin pa lang ng tao ay nalalang na. Kaya never mo kantahin, God will make a way. No, that's not God. God will never make a way again. No. He declares the end from the beginning. Before He begins, He already finished everything. Bago niya simulan, ang lahat, nakikita, hindi nakikita, nagawa na niya lahat ng way. Kaya huwag mong kantahin, God will make a way. I'm sorry sa mga kumakanta at saka sa kapatid natin nag-compose. He will not make a way for you. Hindi na niya gagawin ang lahat ng way para sa iyo. Dahil lahat ng way, naganap na, nagawa na. Nandyan nga lang sa sangkalangitan dito. Ang lahat ng solusyon ng problema nasa sangkalangitan. Kay Kristo Jesus. Di ba si Kristo sumasayo? Pag-asa ng kaluwalhatian. Hindi ba si Kristo ay kapuspusan ng Diyos? Nandiyan ang Ama, Anak, Banal na Espiritu sa buhay Kristo. So lahat ng way, lahat ng solusyon nasa iyo, nasa loob natin. Correct? But how to create and how to rest ay ang how-tos. It's one thing to have Christ in us, or Christ in you, the hope of glory. It's totally another thing that you and me are in Christ. Iba yung may tubig ka sa loob, pero iba yung nalublob ka sa tubig. Puno ka sa loob ng banal na Espiritu, puno ka sa loob ng Kristo, ng banal na Diyos, pero ang loob lang, hindi siya mahayag. Pero kailang malublob ka sa kung ano ang pumupuno sa iyo. Kung tubig yan, lublob ka sa tubig. Kung banal na Diyos yan, ilublob ka sa banal na Diyos. Kaya may baptism of the Holy Spirit. Ang sinasabing in Christ, nakapaloob kay Kristo. Balot siya ni Kristo. Pero si Kristo nasa loob niya. Saka palang lilipas ang lahat ng mga lumang bagay na ito bago lahat. So what is that? Ang rest, kapatid, para matapos tayo. Makinig mabuti. Nakisang oras, 15 minutes. Ang iyong wonderful I am imagination. Yan po ang iyong creator. Ang iyong not wonderful imagination
Creator din yan. Yan, wala kang kapahinga. Pag sinabi ng doktor may sakit ka, nakita mo kapos ka sa pera, papasok sa loob mo. Magkaroon ka ng imagination ng kakapusan. Creator yan, kapatid. Manlalalang yan. Kung anong paniniwala mo, ganyan ka. So, ang paniniwala natin, yan ang Creator o Diyos natin. Kahit na tayo, sabi ni Kristo, if you do not believe that I am, you will die in your sins. Ibig sabihin, hindi ka mananampalataya, you will die in your sins. You cannot see the things. Hindi mo makakita mga bagay na sa kalangitan na hindi mo maangkin na parang nandiyan sa harapan mo. Bakit hindi ka sumasampalataya? So ano ang imagination wonderful? Lahat ng i-create nating solusyon, kapatid, kahit hindi mo pa nakikita, nalalang na ng Diyos. Inilagay niya sa loob ni Kristo na nasa iyo. So dito sa loob natin, mag-wonderful imagination tayo. Isipin na natin ang mga wonderful solution. Konkretohan sa loob. Kita mo sa loob mo. Pag nalalang mo na yon, umabot ng 6 days, kumbaga, ang 6 means number of men. Ang man lang nakakagawa niya dito sa mundo. Pag nabuo na ang bahay mo dito, nabuo na ang pera dito, nabuo na ang solusyon dito, kapatid, at kitang-kita mo, calling things that are not as though they were, the evidence of the things not seen. Ebidensya ng bagay na hindi pa nakikita, pero kuhang-kuha mo na, hawak-hawak mo na, you touch it, hawakan mo. At may nakikita ka, may nagko-congratulate sa'yo. Mari, pare, ang galing mo naman, Hindi ko akalain masolusyonan mo yan. Yun, na may nakikita ka ng mga taong ganun, dito sa loob mo. Kita mo na yung mga palakpakan nila. Pag nangyari yan, naganap ang creation. Pagkatapos naganap, humiga ka, matulog ka. Dahil tapos na ang na-create mo. Rest ang tawag yan. Sa oras ng pagtulog, i-drop mo yan. Wala na. Matulog ka. Ibaon mo na sa hukay yan. Yung lahat na nakita mo dito, para mong tinanim sa lupa. Problema na ng Diyos, paano niya patubuin yan? Maraming nagtanim, pero Diyos pa rin nagpapatubo. Sabi sa principle o parable of the seed, pag binaon mo ang binhi, gagawin lahat ng lupa, ang lahat ng kaya niyang gawin para ang seed na yon, patayin niya para tumubo. Trabaho ng lupa yan. Hindi mo na trabaho yan. Ang trabaho mag-create through your wonderful imagination by the mind of Christ. Yan ang nangyayari sa atin. Hindi nga lang wonderful ang ating imagination. Pag sabi ng doktor, may lamp po kayo sa dibdib, ang lamp na yan, hindi natin alam kung benign. Benign, ibig sabihin, hindi cancerous o cancerous. So, mag-biopsy po kayo. Opo, Dok. Doon pa lang sa pagsabi, babiopsy ka. Nagkaroon ka na ng terrible imagination. Hindi wonderful. May cancer ako. Magkaka-cancer ako. Ano? Ang nanay ko pa naman may ganun, namatay yung lola ko sa ganito. Hindi ba? Sino naglalang? Ang doktor o ikaw? Mahirap ang tatay-nanay natin, lola-lolo natin. Pinanganak ka, nakita mo sa paligid, pati bahay nyo, higaan, wala kayong mahigaan, katulad namin noon. Na-create ang imagination sa loob. Lumaki ka ng lumaki, umabot ka ng 10 years old, tumigil ka na sa pag-aaral, dahil yun nakikita mo araw-araw. Pumasok ka maghitit ng adik katulad ko nung araw, ayun! Buti hindi ka nakulong. Sino naglalang ng mahirap na buhay? Ang demonyo o ikaw? Paano mo nalalang? Because of the imagination.
sa loob. Yung pangungusap, inner talking sa loob. Yung nakitang-kita mo na, ako, bukas paano kami kakain ito? Kitang-kita mo na wala kang makain. Imagination yung kapatid. Inner talking. Pangungusap sa loob. Yan ang imagination na creator. Now, binigyan tayo ng mind of Christ para magkaroon tayo ng wonder. Alam mo yung wonder, kamangha-mangha. May inner talking ka rin sa loob. May pangungusap ka sa loob. Bakit? Efeso 1:3. Nabasa mo. Pinagpala na pala ako. Pinagpala na pala ako. 1 Peter 2:24. Pinagaling na pala ako. Nangungusap sa loob. Nangungusap. Hanggang sa mabuo ang usapan. Naging konkreto. Ang itsura mo sa loob, pinagaling ka na. Pagka pinagaling na ganon, declare mo sa dila mo. Death and life in the power of the tongue. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, sa pangalan ni Yesu Kristo, na bagong katauhan ko, dinideklara ko, pinagaling na ako. Amen. Matulog ka, ibaon mo sa hukay. Wala kang how, wala kang what, wala kang tanong kung paano maghanap yan. Ang trabaho mag-create. Lupa na bahala doon. Kaya hindi na kita sa lupa. Bakit? Walang tao. Ginawa ng Diyos, nalalang na. Gumawa siyang taong may katawang lupa. Kaya niya ikaw magpatupad ng nilalang ko sa kasangkalangitan. Ngayon, hindi ka na lupa. Lahi ka ng huling Adan. Creator. Malinaw sa Efeso 1:3, nandun ang lahat. Pinagpala ka lahat ng papapalang ukol sa Espiritu nasa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Wala ka nang hanapin pa doon. Kumpleto yon. Ang gagawin na lang natin, ilalang dito sa loob. Dahil ang creation is from invisible to visible. Ikaw mismo na tao, galing sa invisible realm. So, anong kailangan mo? Pera. Anong kailangan mo? I-create mo sa loob. Pag na-create na natin, buong buo, then rest. Walang rest, kapatid, nang hindi natapos ang kanyang pag-create. Anong kinikreate natin araw-gabi? Hindi mo ba alam na pag hindi wonderful imagination, nagkikreate ka pa rin? Pero true sa pamamagitan ng bad imagination. Kaya marami sa atin hindi nakakatulog. Marami sa atin hindi nakapagpahinga. Lalo na naisip niyang ex niya, niloko pa naman siya. Naku, inutangan pa ako bago ako iiwan. Nakita lang kita. Sa Bisaya, ipababarang kita. So, yung kinikreate niyang yan na masama, makikita sa katawan niya, sa paligid niya, sa buhay niya. Yan ang katapat, kumbaga, ng wonderful imagination. Ano namang wonder, kamangha-mangha. May utang ka bang 5 million? Ano ang 5 million? Nasa iyo na si Kristo. Nandun lahat ng solusyon. Yun, ang langit at lupa nandun sa loob ni Kristo. Siya ay may hawak ng lahat ng sangkalangitan. Kung sangkalangitan nandun sa kanya, di lupa nandun siya, mundo nandun sa kanya. Asan siya? Nandito. Hindi lang naituro sa atin na mga nauna sa atin. So ngayon, gusto kong hamunin natin ating sarili na baguhin naman ang ating imahinasyon o paniniwala ayon dito sa tinuturo ng Biblia. Dahil hanggang ngayon, kung di mo ito mapanghawakan, kapatid, babalik sa normal na buhay, natural na buhay, hinahanap natin sa labas ang solusyon. Nasa atin ang problema, pinahanap natin sa labas ang solusyon. Ang solusyon nandito rin sa loob. But you have to create the solution and then rest. Pagising mo sa umaga, ang na-create mo sa loob, makikita mo. Patuloy mo lang diligan habang tulog ka. Anak kang bangising ka, diligan mo ng diligan na para makitang-kita mo na. Ang sabi ko kay Kuya RJ, hindi daw siya makatayo dahil ito, bumaliko ang kanyang vertebrae, yung kanyang isang buwan na siya sa ospital. Laki ng gagastusin, wala naman silang pera.
Dumating tayo doon, nag-awitan itong youth natin. Sabi ko, pikit mong mata mo, Kuya RJ. Tanggalin mo itong sitwasyon na ito. Isipin mo yung bago ka madisgrasya sa motor, kung gaano ka kalakas. At isipin mo yung ganun ka pa rin kalakas na wala ka na rin sa ospital. Itong film na ito, nandito ka ngayon, putulin natin. Idugtong natin ito. Yung walang disgrasya na katawan. Bago ako bumalik sa Australia, gusto ko marinig, makita kita, nagpatatuo doon sa crusade natin, sa ating seminar. Oh, pikit mo mata mo. Nakita mo sarili mo? Nakita mo? Hindi niya nakita. Naalala ko yung kotse namin, nakapark doon sa labas. Pastor, ako na lang tuloy. Sabi ko, ang wonderful imagination ay paanda rin ko dito kay Kuya RJ. Hinawakan ko yung likod dito habang nakahiga. Sa pangalan ni Yesu Kristo na aking buhay, si I am. Ikaw, backbone, umayos ka. Now, in Jesus' name. Baba na kami. Ilang araw pagkatapos, nakita niyo si Kuya RJ, nang nag-seminar tayo doon. May brace pa siya dito, pero umupo, nagpatotoo. Wala na sa hospital. Ngayon tingnan mo. Nandiyan na, nagmumotor na uli. Wala namang ginamit na gamot. O brace, whatever. Kasi na-imagine, nakita natin. Ganon tayo lahat, kapatid. Ganon tayo lahat. Dahil lahat ng problema na ito, inimagine mo muna bago mo makita sa labas mo o sa katawan mo. So, ano ang rest? Mag-create ka. Pag nakapag-create na tayo, rest. Walang rest pag hindi kompleto ang creation mo. Kompletuhin mo. Ano bang gusto mo? Isa-isa lang, hindi mo kayang lahatin, no? Ano bang gusto mo? Ano ba solusyon ang gusto mo? Kasi kung may sakit ka, anong savior mo? Kagalingan. So, sinong gagaling? Ibang tao, ikaw. Ako po. E titingnan mo sa loob, ikaw, na pinagaling na. Kumpletuhin mo, mula ulo hanggang paa. Okay, nagbabasketball na ako. Oh, naka-uniforme pa ako eh. Naku, ako pa ang highest pointer eh. Yan. Pag nakita mo na yon, deklara mo sa dila mo, nagganap ka na sa pangalan ni Jesus. Tulog ka, rest. Wala ka nang alam kung bukas man nangyari yan, sunod na bukas, basta na-create mo na. Dahil ang creation na yon, yung kinreate mo, nasa loob mo na. Sa sangkalangitan kay Kristo, si Kristo na siya. Yun ang rest. Walang rest na walang kompletong creation. Wala ring kababalaghan o ano ba yung antonym ng rest, yung walang kapahingaan, dahil na kompleto rin ang creation mo rito na may sakit ka, mahirap ka, may problema ka. Na kompleto rin. So kahit na anong inom mo ng sleeping pills, hindi ka pa rin makapag-rest. Dahil ang rest sa loob, yung kaluluwa mo, kaluluwa ko, be still and know that I am God. Ang kaluluwa nagre-rest, kapatid. Alright? Father Almighty, salamat po at aming itutuloy ang iyong serye na ito. Binigyan mo kami uli ng panibagong pag-asa na makakuha uli ng karunungan mula sa iyong puso mismo. Ngayon, nalaman namin na wala palang rest o kapahingan hanggat hindi kami nakapaglalang ng tamang lalalangin. At ang lahat ng aming lalalangin ay nalalang mo na. Inilagay mo nga lang sa sangkalangitan sa loob ni Kristo Jesus na aming buhay. Kaya Ama, sana amin palalong maunawaan ito, pagpatuloy namin ang kapahingaan. Father, salamat sa panimula na ito. At kahit papano, alam ko marami sa amin ang nakatanggap at patuloy na palaguin ito sa mga sunod pang mga araw hanggang sa ito'y maperpekto sa amin. Salamat at binigyan mo kami ng ministry na for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Salamat po. Abba, Daddy, we bless you. We honor you. We give you back the glory and the dominion sa pangalan ng aming buhay, sa aming katuwiran na si Kristo Jesus. Iyong kapuspusan naman.
Amen. And just so God, thank you guys. Tuloy ang inyong trabaho. Guys, puputulin natin sa ganyan lang. Pero kung kayo ay nakinig at hindi nyo naunawaan, ay i-replay nyo lang, ha? Kailangan natin ito, guys. Kailangan natin ito. Ituro nyo rin sa inyong mga hindi pa nakakaalam, ha? Kasi marami talagang, katulad ngayon, COVID na. Napakaraming hindi makatulog, hirap na hirap, walang kapahingan dahil iba ang nakikreate nila. Takot ang nakikreate nila. Pangamba ang nakikreate ng karamihan. Mag-create tayo ng wonderful na nandyan na sa sangkalamitan. Walang kamintis-mintis. Basta kung paano mo na-create ang masamang buhay, ganyan lang. Paano natin na-create ang sakit, ganyan lang gawin mo. Mag-create ka ng solusyon. Amen? So you're blessed, guys. You're blessed. Remember, ikaw ay ako ay ikaw. Kaya pag sinabi kong I love you, sinasabi ko sa sarili ko. Yan ang golden rule. Love your neighbor as yourself. Okay? Love you guys. Good night. See you tomorrow.